Recently, yung paborito ko yung exercise, core tsaka abs. Core. Actually, yung kapatid ko nag-gym na ulit kasi nakikita niya na talagang locked in ako sa diet ko. Are you guys okay with having a routine? And what's your opinion about it? Of course! Kasi yun yung mag-set up sa'yo in the future. Having the opportunity to perform. Kasi hindi tayo masyadong nabibigyan ng chance to perform. And for a while, medyo tinalikuran ko na yung ano na yun, pangarap na yun. Oo. And you're watching Papa Talks. May kwento ka? Intro ka na, Steve. What's up sa inyo mga G? Ito na naman ulit kami sa panibagong podcast. Anong ano to? Season 2. Anong episode na? Episode 6 ata to eh. May nagbabalik. Si Zeke from the... Shout out! Green Wall. Meron ka mga bagong release? Ha? May bago ka Wala pa yung kwento! Wala pa yan yan. Also guys, shout out. Shoutout na din sa akin si Binimika. Bini Colette, let's go. Binimika. Shout out sa Hers and Hers. Yeah. Meron din tayong salo-salo ngayon. Yeah. Medyo barbecue. Nervy. Ina-oven na lang namin. Ano sis? Gusto ko sabihin mo. Ako gusto kong sabihin. Hindi siya tinipid pero tinamad. Yan. Pero masarap siya guys. Pwede kami mag-business. Oo. Green barbecue. Green Wall Barbecue. Oy. How was your day guys? Kumusta? It's very productive day actually. Actually, For me. I-start natin sa'yo. Anong ginawa mo ngayong araw? So, from the beginning up to now. Ito na. Ayun. Yung ano lang, scan through lang. Huwag mo na i-explain. May pinuntahan akong iba-ibang lugar kaninang umaga. Tapos, sinundo ako ni Genesis. Papa. Papa Tapos Genesis. yun, gala-gala kami. Pumunta kami sa Batters in Wilson. Yeah. Tapos ngayon, ito, kumakain. Kasama yung Tropang G. Hey. Kaso wala si J. Buti. Pero wala kasi si Boss Teddy tsaka si Ed. Ay, shoutout kay Boss Teddy. Yeah. Ba't si Ed di mo sinought out? Uwi ka na, boss. Yun. Miss na namin kayo. Tapos may plano ka pa ngayong gabi, wala na. Wala na. You're done for the day. Rest time. Si Steve naman. Yeah. From the beginning of your day up to now. Strict time. Timeline. Ano, gumising ako umaga kanina. Clip mo na lang. Ay, sorry. Hindi kasi ano eh. Ay kasi, nangyari. Wait lang. Clip mo muna. Sorry. Mag ako nakatulog. So, nakapag-gym ako kanina mag ako pumunta ng trabaho. Kaya alawa na yung trabaho ko. So, yun, nakararrive na ako dun sa sa work ng 12. Kasi hintay na ako ng hanggang alawa na. Kasi, diretso ako ng Hers and Hers after ng work. Which is nandun kayo. Tapos diretso dito. Shoutout. Shoutout dun, Hers and Hers. Ako mas interesting yung sa'yo sa huli ka. Sige. Totoo ba? Kung nagising ako sa mga text and tawag, bossing yung si Moss Francis Kailangan ko ng ano guys eh. ng Uber. Tulong. Yan. So, ang ginawa ko, nagising. Pero nung wala pa nagre-reply sa akin, kasi usapan namin kagabi, detectan niya ako kung papasundo siya. So, naghintay ako ng text. May problem. May problem yung cellphone ko kasi kakakuha ko lang ng cellphone. Dadating 2 days from now. Shout out. Anong phone? 16 ina. 16 Pro Max? 32GB? 164? 16 eco eh. Basta yun. May problema kasi yung phone ko so hindi ko makita messages tsaka mga tawag niyo. So, yeah. Tapos, pumunta ako ng Brampton which is kanina busy. So, mga 1 hour at least yung biyahe ko. Kasi pag uwi din namin, actually nung naligaw pa ako kasi pinagtutol pala ako nung ko para mabilis. Pinagtutol ako nung phone ko. And then, yun, na-detour ako so 20 minutes ulit yung biyahe ko. Then, hindi kami nagkaintindihan ni Bossing kasi nakalimutan niya yata yung phone ko, hindi ko magana. So, tinext niya yung address. Tapos nandun na ako sa address, sinungalan ko siya. Wala na ako doon. Tapos, di ba 80? Kagi nandyan ka pa, sabi niya. Nandun ako sa ibang lugar.
Send ako bago sa yung address. Sabi ko, di ko makita pa si Isa. Oo nga pala. Sama sa IG sabi niya. So, pumunta ako doon another 15 minutes. So, worth it naman. Kasi para Parang buong araw niyo nasa biyahe lang eh. pero para masanay ako mag-drive ng mga ganung kan, walang tigil. Pwede. Actually, pag nag-4G, pwede naman. Tapos, sundo si Zyke, of course. Nung pabiyahe tayo pa uwi. Puntang No Frills. Season pa. Seasons muna, No Frills. Sephora. Hindi na ako pumunta. Hindi ka na sumama doon. Hindi. Siyempre, nagtusok-tusok tayo ng barbecue. Wow. Oo. Sephora. Tapos, hintay. Tapos, punta tayo. Personals. Nakakuha kami ni Mika. Hindi. Bining ko ulit. Ikaw na magbenta na mamaya. Pero, then, dumating si Steve. Umuwi dito. And kain. And mamaya, gym. So, hindi pa tapos araw ko. Bakit? Ako naman, so, starting at 1 a.m., nag-promote pa ako ng gamot. Release. Shout Shout out. Gamot kay Christina, featuring Franz Beats. And then, katulog. Kasama na yun, syempre. Hopefully. Hopefully, nakatulog naman siguro. Around 6:40. Pero naunang ko yung alarm ko, so siguro 6:30 yun. Sumising na ako. Nag-prepare. Actually, ito nakakatawa. Pero pag napanood to ng mga client ko, baka hindi sila magtiwala sa next time. Pero nag-YouTube pa ako kanina. Totoo ba? Nalit ka ba? Hindi ako nalit. Maaga. Sobrang aga ko actually. 9:30 yung call time. Ano tawagan ka? Bakit maaga ka sobra? Sobrang aga ko nung call, sobrang aga ko dumating. Ang call time 9:30. Dumating ako doon. Magna 9 pa lang. Aba. Baka nga wala. Basta sobrang aga. Nagulat sa akin yung client. Anyways, pumunta ako doon to shoot a wedding. Photo shoot. Which is I don't normally do kasi nga videography naman talaga yung offer namin. I realize how different the two is. Mahirap din talaga mag-photo. Nakakapagod siya. Question ako mamaya. Pero tuloy mo na yan. After that, dapat, yun na yun. Tapos punta na dito sa studio. But then, yun nga, nagka-problema yung communication namin. Actually, si Ed din tinawagan ko pa. Nagpaparescue lang ako, guys. Nangyari, sinama ako sa Mandarin. Yung, so, hindi nakakalam ko ano yung Mandarin. Ano yun? All you can eat. Buffet. Yun, kumain muna ako doon. Sinundo ako ni Mosing. Yun, maraming salamat, syempre, for always there Wala to si Steve, ako yung driver. save the day. Tapos yun, pumunta kami kay Zyke para sunduin. Pumuntang Season. Ay, dito muna. BS. Season. Then, No Frills. Nandito na ako. Nag-ayos ako ng barbecue. Nag-marinade, naghiwa, and stuff. After that, Hers na. Tapos doon na, tumambay na kami doon hanggang ngayong oras. Tapos umuwi na kami ngayon. Malaya ba? Parang, hindi naman ganun ka-interesting. Kasi mas maraming nangyari ito sa'yo. Kasi nasa daan ako bumaka. Ang dami pa kanina sa Brampton. Hindi ko nagkakwento yung iba, pero hindi nakakabisit kanina, pero siyempre, life. Life goes on. Life goes on and on and on. Ito nga ako, sa photo. Si Steve kasi, yan. So Steve, na-mention mo nung podcast yun. Yung sa ating nalabas steady, no? Hindi aga podcast. Ay, oo. Nagpipicture ka ng sa downtown, gano'n. Sa Kailan kayo tingin mo, nag-downtown? Hmm? Kailan kayo nag-downtown? Tanga ako lang. Nagtampo. siya lang. Nagtampo. Ako lang Dito kami nagdo-downtown. may balak kami. Minsan pag free time ko kasi pagka bored ako, pumupunta ako downtown. Tapos kung mag-gym yan, didiretso ako dun. Tapos yun. Isang oras lang, tapos babalik na ulit. Sa tingin mo, like pag nagka-camera ka gano'n, may mag-i-street photography ka? Ako? Pwede. Kaya gusto ko nang kumuha ng yung digicam. Aba? Kasi parang gusto ko lang mag-picture ganun. Ewan ko. Oo. Actually, Kailan mo yung paper? Speaking of digicam, may magbibigay sa'yo. Joke. Sayang. FX Nixon 550. Grabe ka naman. Pinaghalo mo yun Yun yung Sony bibiling. tsaka Nikon yun Yun yung bibiling ko. Sony tsaka Nikon. Totoo ba? Yung bibilin mo? Ah, dalawa? Regalo mo? Hindi, kasama na yun. Ah. Nixon 550.
Digicam. Oh, gym vlogs ka na? Oo. Shoutout sa ano. Anyways, ano yung tanong mo sa kanya? Hindi mo mata talaga tinanong. Maging street photographer ba siya? Like, may chance bang parang gano'n? Sa hobby pwede. As a hobby. Mm. Yan. Pwede YouTube, gano'n. Huwag mo na picturean yung... Mahirap naman gawing career yun. Street photography. Shoutout kung merong mga ano dyan. Entertainment. Kasi parang ang hirap gawing career nun, no? Yung street photography. Street photography. Imagine mo nung COVID. Build ng kailangan mo rin mag-build ng portfolio, parang gano'n ba? Siyempre, ipapost mo yun sa... Kailangan different. Unique. Pero yun lang naman tanong ko. Sa street photography, kasi na-mention ni Steve na kansi. Like, may passion siya sa photo, gano'n. What if yun pala yung calling mo? Oo. Dako tayo ngayon kay Zyke. Kasi ito, tagal tong di pumunta. Anong last episode mo ata nung last season pa eh. Ano ba o ba? Hindi! Hindi, season 1. Season 1 pala tayo. Ay, season 2. Episode 1. Oh, yeah? Yung Pasko. Ano ba yun? Pasko Pasko yun. yung Yun huling dito. season mo eh. Ayaw nga pala. Tapos tahimik pa siya. Late ka nun eh. Tahimik pa siya doon. Nakangiti lang siya ganyan. Late siya, tapos nababanas eh. Kasi, ano kayo, very... batak kayo sa gym and stuff. And you kind of started it at least from my... Yung nakita ko, perspective ko pala. Parang ikaw nag-start sa kanila. Anything you wanna share about your journey? It's been through... up and down, parang gano'n. Shake. Left or right. Di mo na yung kantang yun? Yung up and down and shake. Di mo alam yung kantang yun? Hindi ka lang yun nakakalam. Pang bata kasi kantang yun. Sorry na. Pero yun, ano Zach? Ayun, yun nga. Sobrang hirap. Hirap siya. Parang endurance na rin siya kasi pinapagsabay mo yung pag-gym, pagbubuhat sa umaga tsaka magtatrabaho ka sa gabi. 5 days tsaka 6 days pa yung yung pagbubuhat mo. Tapos talagang mababurnout ka din talaga pero yung motivation ko no work, no gym. Parang pero nilalaro ko lang yung isip ko para tawag nito, para ma-motivate ako gumising sa umaga. Kahit na tinatamad ako na gumising sa umaga, pinipilit ko pa rin. Kaya yun din yung isa kong ano. Ano ba yun? Parang happy place mo ba yung gym? O yun lang yung ano talaga, yung tawag nito. Yun lang yung... Kasi once stressful kasi sa yung trabaho kasi nakaka-ubos talaga ng pasahid siya eh. Shout out? Shout out. Tayo! Sorry. Ayun, sa 8 oras na yan, sa 8 oras shift na yan. Iisa lang yung ginagawa ko. Talagang pagod ka, stress out pa, tas pag hindi pa na gumana yung isang bagay, talagang mababad trip ka. Tama yan. Mababad trip ka kasi pagpapalit ka na naman ng dahil may panibago na naman na na order, di ba? Babalitan mo na naman yung cup size, ganun. Mahirap. Actually, I think naranasan ko na yung work noon eh. Yung Kawat mo dati. Kawork ko nga pala siya dati. Kalimutan ko. pero mas madali yung work niya. Mas madali sa akin nun. Yung sa area niya kasi medyo batak yan eh. Kasi... Bumabata kayo? Kaya kita niyo nagsisend ako sa GC na mga parang picture lang na okay. Hindi ba? Excellent. Hindi sa work ko kasi talagang minsan wala na akong kausap eh. Kausap ko na sarili ko. Kasi yung sa niya kasi, doon kasi sa area niya, sabihin natin, yung sa area ko noon, ang ginagawa ko lang once a day is, yung parang pinakamadami na cups is, mga 5,000, ganun lang. 5,000, mga 5,000 and below, yun na yun. Yung sa kanila, maabot yan, million. Ano to? Oo. Masipag to. So medyo mabigat yung trabaho na. Tapos malaki rin kasi yung machine niya. Literal, yun yung pinakamalaking machine yung ginagawa niya. Kasi yung kasama niya kasi noon, anong nangyari? Ay, wag na. Next na yun. Hindi pwede. Wag na. So, wala naman siya, hindi naman siya Habang nasa usapang gym ba tayo? Ito kasi pinipilit natin mag-gym to.
Anong mapapayo mo sa kanya para magsimula? Kasi ikaw pinakamalaking katawan sa amin currently. Tawag nito. Flex mo nga. Uy. Kasi nung last, like, yung first season ng Trapa Talk Space, malaki naman na siya pero hindi siya... Cut. So yun, kung gusto mo talaga mag-gym, gym nandyan lang yan eh. Hindi naman mawawala yan. Yung ikaw talaga yung sarili mo mag-decision ng what if na kahit na mag-gym ako ngayon, ganun. Yun, once na kasi mag-gym ka na, magagawa mo ng routine yan sa lifestyle mo. Kaya once na na-addict ka na sa pag-gym, ang dami mong energy, or marami kang magagawa sa basta marami kang magagawa, marami kang matatapos, mas productive ka pa kung sasabihin mo na dati noon na yun, kahit na busy ka, ganun. Talagang marami kang Mas magiging productive. Mas magiging sharper ka, discipline. Saka lahat. Ako mag-alang. Hindi, joke lang. Hindi, pero nung panahon kasi na na nag-gym ako, hindi ko alam na nag-gym din to. Piga rin kasi siya noon. Oo, hindi ko alam na nag-gym siya noon. Nag-gym ka na noong time na yan. Nalaman ko lang na nag-gym siya nung... Bumalik na dito. Oo, nung bumalik na siya dito. And nung una ko ulit sa kanya kita, sabi niya sa akin, nag-gym na ako, sabi niya. So nung una, sabi ko, parang, kasi dati, yung gym kasi sa akin yan, wala lang sa akin yung gym na yan eh. Ay, sorry. Yung gym kasi sa akin yan, wala lang sa akin yung gym na yan eh. Parang pupunta lang ako doon, dayo ako once every blue moon, gano'n. Like 6 months, gano'n. Tapos, wala na. Tapos, siya pa nag-inspire sa'yo? Si Zayt? In some ways, gano'n. Siya yung nag-inspire sa akin nun. Kasi, nakita ko to kung gano'n siya kataba nun eh. Doon ako nung day ones yung pagtataba, payat niya nun eh. Ay, siya pinakaunang tumaba sa atin. Oo, siya talaga yung unang tumaba. Literal. Mapayat kami. Siya yung pinakaunang mo, ang payat-payat niya, tapos biglang taba. Siya yun. Ano ka, boss? Labas ako sa friendship nila noon, guys. Tatlo kami, guys. Mapapayat kami nung una. Pakita mo yung picture. Ayan. Ayos. Tapos nanaba kami lahat. Hindi naman post-pandemic, mataba na konti tayo. Oo. Tapos yun. Siya din unang Bumatak. Oo, siya rin yung unang nag-gym nga. Tama. Siya na unang nag-wham. And, yeah. Ano pa? Ano pa? Sasabihin ka pa Ano ba sabihin ko? Kahit hindi ka magbuhat, mag-gym ka lang. Cardio. Gagawin ko lang. Cardio. Mag-core ka, mag-abs ka. Huwag ka lang titingin sa ibang tao. Di sa totoo lang, ang pag-uumpisa ng gym, yung nag-umpisa ako nun, hindi ako naghanap ng inspiration ng which is, sarili mo din yung pipili kung gusto mong yung mag-commit o hindi. Kasi at the end of the day, ikaw hindi naman makikinabang sa sa gagawin mo eh. Tsaka sa una kasi pag nag-gym ka, mahihiya ka talaga kasi ang daming tumitingin, gano'n. Tapos parang di mo alam gamitin. Mahihiya ka kasi parang sabi mo, uy, mali yung ginagawa mo, mali yung ginagawa ko. So, sa akin nung ways ko noon, literal to, hindi ako nagsisinungaling. Nung nag-umpisa ako mag-isa mag-gym, nanonood ako sa TikTok or sa YouTube. Nagsa-search ako ng mga workouts ko, tapos tinitignan ko kung tama ba yung form ko. And dumating ako sa point noon na na nagtatanong ako doon sa gym. Kasi tatanong ka sana. May point ba nung nag-start ko yung mag-gym, may parang lumapit sa inyo, tapos parang kinokorek kayo doon sa ginagawa niyo? Ay, oo, many times na sa akin. Literal. How did you guys handle it? Ako paano ko hinandle yun, talagang pinakinggan ko, like every tanong ko sa kanya kung tama ba yung ginagawa ko. Tapos sabihin natin isang workout na yun, tatanong ulit ako sa kanya kasi syempre siya yung lumapit sa akin, sabi niya, mali yung ginagawa mo, ayaw kong parang alam mo na pangit yung form or parang ma-injured ka. So yung una ko tanong kasi doon sa sa pag-row ko noon. Yun yung una yung sinabi sa akin. Then tinanong ko tama yung deadlift ko, which is sabi tama naman, maganda daw yung form ko, ganyan. Hanggang sa yun yung yung panahon na doon ako actually hanggang ngayon doon ako nag-gym, so saan ako nag-gym ngayon.
Tapos yun. Tsaka yun din, yung nagustuhan ko kasi sa training, you know, sa iba-ibang tao, iba-iba yung training style nila. So, kaya ako, wala pa kasi nag-approach sa akin na Wala. correct form na gano'n. Pero pag may lumapit sa akin, makikinig ako sa kanya kasi what if makakuha ko ng idea sa kanya. Gano'n. Kaya yun yung gusto ko din sa gym community. Pick and choose. Ganun din, no? Pick and choose. Tapos, yun yung beauty ng pagte-training. Iba-iba yung mamimit mo na tao na iba-iba yung training style nila. Tama. Kaya yun din yung ano ko. Madami na rin bilang ko rin yung mga nagtanong sa akin kung tama yung form din nila nun. Nung simula nung nag-gym na ako ng todo. Actually, siya yung nun. Siya yung isa sa kasama ko nun na nag-gym. Estudyante mo. Hindi ko siya estudyante. Yo, magka-cut na kami. Steve cosplay. Hindi, ang sa akin nun, binigyan ko lang siya ng pointers na kung ano yung mga pwede mong gawin. And syempre, may sarili rin akong workout noon. So, yung siyempre sabihin natin, siguro ilang weeks ganun. 1 week lang yan, 1 week. Sumabay lang siya sa akin. Then, yun, inaalalayan ko lang siya sa mga kung tama yung form niya, like kung ano yung mga pwede pang iba niyang workout. Then nung in-love na siya sa gym, siya na gumawa ng sarili niyang workout routine. Pag dito kasi kay Zyke, kikinig ako sa ito legit to. Minsan gusto kong kasama rin si Zyke kasi minsan pinupush niya ako. Kasi yung mga panahon na nakakasama ko to mag-gym sa dun sa Pitbirds noon sa may Steels. Sa kanya ako nagtatanong ng ibang workout noon. Like sinasabayan ko siya sa workout niya. Literal na sasakit talaga yung katawan ko. Actually, Legit 'yan. Yung meron yung workout namin noon na shoulders, yung tatlong magaan to mabigat. Tas stick to 20 reps yun. 1 set lang yun Tapos paulit-ulit ang ganun yun. Tapos yung sa kamay, yung ganun. Basta dami ng workout na natutunan ko sa kanya. Kaya yung mga workout na na ginagawa ko minsan, sa kanya ko nakuha lahat yun. At lahat ng yung mga pagpupush ko nun, sa kanya ko rin nakuha lahat yun. Kaya yung malaking leg day tulong. niya nakakamatay. Ito? Never ko pa nakasabitan ng leg day. 4 lang yun. Actually, 3 lang yun sa kanya. Ano ba yun, Zyke? Pinapat ko kasi. Pinupush mo rin ba yung sarili mo dun sa ganong parang level? Talagang hindi na ako So, hindi ka tumitigil hanggat hindi mo ma-feel yung like hindi, sa the point na hindi na ako hindi na ako makalakad, hindi na ako talagang hindi ko na kaya na yung talagang ibibigay ko yung 100% ko sa But what is your reasoning nga? satisfying siya eh. Really? Yung pain? Yung pain, no? Lalo na yung pain tsaka yung soreness afterwards ng training. Tsaka doon na rin mapapractice or matetest yung body mo sa endurance. Kaya ganon. Tsaka ito pa yung isa, kaya ako namomotivate ngayon mag-gym ng 6 days kasi yung ka-work ko nag-ask sa akin na kung pwede mag-apply sa gym ko. So ngayon, sobrang taba niya. Nasa 300 pounds siya. Wow. So yung goal namin this December, mabawasan siya ng 100 pounds. So yun din yung namomotivate ako kasi nagtuturo ako especially ka-work ko pa. So gusto ko rin siya makita mag-succeed na pumayat. Kaya ayun, sabi ko sa kanya consistent lang. Ganon. Kasi araw-araw kasama ko siya. Dapat ganon. Kanina kasama ko siya mag-training ng legs. Tapos yun, naintindihan ko naman na, kasi second week niya pa lang this week. So, sabi, hindi kami magkasabay ng workout nito. Sabi ko, okay, sasakit pa yung katawan nito. Hayaan ko na lang muna. Kasi yung first week na yun, honestly, pinush ko talaga siya. Monday to, Tuesday yata yun, hanggang Saturday. Pinush ko talaga tinuro ko talaga lahat ng steps, bawat exercise, kung paano gawin yan, ganito. Ayun, nabigla siya siguro. Pero sabi ko sa kanya talaga, ganyan talaga mag-training kung gusto mong pumayat, tsaka mag-cardio ka, ganyan.
Basta consistent ka palagi, huwag ka maghabol sa oras. Pag once na may training ka, pag gusto mo talaga na dedicated ka, kasi may oras din, dapat lalaan mo yung oras mo na yan, 1 to 2 hours or 1 hour and a half. Doon talaga para sa exercise mo. Bitin Kasi, ba talaga isang oras? Actually, minsan no. tsaka rin kasi, depende rin kasi sa iba. Kasi kung mag-gym ka, kung gagawin mo lang din cardio 40 minutes, 50 minutes or isang oras man, okay na yun. Pero once na nagli-lift ka, tsaka cardio, kailangan mo talaga ng medyo matagal na oras. Kaya yun yung 1 hour na yun sa oras mo, 5% na yun sa buong the whole day mo. Tama Pero, ba? what's your specific goal, physique-wise, right now? Goal ko lang maging talagang to the point na masasatisfied na ako sa... So, ano nga yung satisfacting na looks for you? Wala rin kasi hindi ko rin masabi kasi every sa ano kasi hindi ka actually masasatisfied kasi Doon papunta yung question ko. Kasi, napansin ko, everyone they have their own goals. Kaya sila nag-gym. But I realize, then pag na-reach mo ba yun, what will happen, di ba? So, it's either you're gonna continue or you know, continue kung gusto mo maging nati, ganun. Pero For life, kung ganun. kunwari sabihin natin yung unang goal mo is ganitong katawan. And sabihin natin either halfway ka na sa goal mo or medyo pa halfway ka pa lang. Mag-iiba na naman yung mag-iiba na naman yung gusto mong goal eh. Ewan ko kung gano'n sa inyo, pero gano'n yung sa akin ngayon. Kasi ako gusto ko talaga nun ng medyo may pa-B-taper. Pero sabi ko, alam mo, kung gusto ko ng gano'n, kailangan literal na consistent ako ng todo. Literal na dapat kung ano dapat yung parang sineset ko, gano'n dapat. Parang it takes time kasi yung gano'ng katawan. So sabi ko, nag-isip na naman ako, like, parang, naghahanap ako nun sa TikTok, like, ano yung mga parang, medyo magandang katawan, like, yung mga medyo okay na physique, ganun. So, dun, like, parang nagpo-focus ako dun. Kasi dati, kung ako yung tatalangin nun, mali ko ginawa kung paano ako nun mag-diet eh. Yun yung sa akin nun. Ano banggit mo yung diet? How important is diet sa mga nag-workout? Yun yung pinakamalaking part. Sagutin mo. Yun yung pinakamalaking part kasi di ko alam kung ilang percent pero yun yung most na makakatulong sa'yo. Kasi yung gym parang Kita mo agad yung result. 70% diet, 30% Really? ganun siya. Kasi isipin mo, pag kumain ka lang maganda, kompleto tulog mo, tsaka nag-training ka, yung resulta nun, maganda. Pag kung ano yung kinakain mo, kung a lot of shits yung mga kinakain mo na high in fats, high on carbs, yung resulta nun, makikita sa katawan mo. Kasi hindi siya high protein, hindi siya good fats. Kasi may mga certain na tawag nito mga good fats tsaka bad fats tsaka good carbs tsaka good bad carbs, kaya ganun siya. Kaya yun yung maganda pag nagda-diet ka. so depende din yun sa kung cutting ka o bulking din. Bulking ka na diba? Magka-cutting ka na ulit. Cutting ako. Cutting. Meron pa akong Cutting. Ay. 1 point of ab, no? Meron pa akong 1.5 na buwan bago ako bumalik sa maintenance calories ko. Tapos, yun, hopefully gumalik. Yeah. Ma-reach ko yung first goal. Kaya nga nasabi ni Steve, papalit ako ng goal after. Ito naman para medyo fun. What is your favorite fun exercise sa gym? Oh! Actually ngayon, Na-enjoy niyo press talaga. pa rin ako. Shoulder press. Can you explain it? Paano yun? Nagpe-press ng shoulder. Shoulder tuloy. Shoulder. Pero sa akin, Steve, either ganito o ganito eh. Bakit? Ba't yun? Paano? Ba't yun ang na-enjoy mo? Kasi halos 2 buwan ko ginawa eh. Kasi tinanay ko habulin yung shoulders ko. Kasi noon, akala ko yung shoulders ko yung problema. Ang problema pala yung triceps ko. Ngayon hanggang ngayon wala pa. So ang pinush ko sobra yung shoulders.
Wala lang, araw-araw kong ginawa yun. Except pag full day ko. Pag full day ko, hindi ko ginawa yan. Iba yan. Hindi ko ginagawa yan. So, ganun. Wala na, enjoy ko lang gawin. Enjoy ko i-set up, enjoy ko kunin sarap, tapos bago mag-workout, lightweight, So, tapos buhat. kumbaga parang di na ako komplento yung Oh. feel mo sa gym pag di mo nagawa. No? Ikaw, sir. No. Ako ang paborito kong ginagawa doon. Dips tapos pull-ups. Oh, ba? Sabagay. Yung combo yun eh. Explain mo na konti sa mga Lagi yan, nanonood lang. ganun. Ako? Ano kasi, parang... Explain mo lang ano yung workout na yun. Di meron kasing machine na pang pull-up tapos pang pang dibs. Magkaparehas na yun. Pero both is for... Yung pull-up kasi, yun, kung pang back kasi yun, pang dito mo sa lats. Alam ko target din yung mo dun eh. Wala, all back din. Or, Tapos yung dibs naman, chest, tapos yung mo, yung dito mo, tricep mo. Dibs. Ganun. Which is Dibs. kong gawin. Chest. Dip. Galing. Ikaw, alam ko na sa'yo. ano? Yung massage chair. incline. Ay. Hindi. Dumbbell Recently, yung paborito ko yung exercise, core tsaka abs. Core. Basta core. Dito ba yung core? Core, basta ganun core tsaka legs. Kasi, bakit legs? Kasi, recently, lumalakas yung legs ko. Yung kabayo ka. Oo. Gusto mo si Paano? May kickstart. Tumataas din yung binubuhat ko. Kaya na-enjoy ko yung hanggang di na ako makahinga. Gusto mo pala yung Buti buhay ka ba? Ganyan. Ayoko yung lagay. Kasi wala akong choice eh. Nandun ako sa hack squat. Ganyan din. Alangan naman na ititigil mo sa gitna. Di ba? Alam mo naman yun, di ba? Kaya talagang ibabalik mo talaga siya. Doon ako na-injured. Yung sa neck mo? Sa hack squat. Napol ko. Nagano'n. Alam mo ba, pag nag-hack squat ako ng mga 5 plates na each side, yung dito ko, nag-stretch mark na. Diba? Sobrang bigat. So, 5 plates is 495 yata, pounds. Ganun. Bigat. Mali yung pag-brace ko dun sa hack squat noon. So, nagganon yung leg konti. Kaya po siya merong ewan ko anong episode yun eh. Dun sa 2 episodes before to. Yan. Ikaw, anong favorite exercise? Teko niyang calisthenics. Oh. Level lang pero Forearm workout. pwede ka mag-run and jog. It's kinda like the vibe. Push up, Hindi gawin ako mo pala gym. habit yun. Push up. Kasi Alam mo kung ako lang, dyan lang yung di ba ang haba niyan? Kung hindi mo jagingin ko araw-araw yan. halos araw-araw din naman ako. Malapit na naman yung Dosville Park Pag naulan. Ito kasi siguro, yung history siguro, no, ba't gustong-gusto ko rin naglalakad. Nung nasa Pinas kami, malapit lang bahay namin sa school. Like walking distance. Mga 15 minutes. Kilometers? 15 minutes na walk siguro. So yun, balikan everyday, maganon. Naghanap pala ng chicks dun eh. Tamang skip. Tamang skip. Tamang skip. Joke lang, nag-skip guys. Di mukha naman ni Mas, hindi siya nag-skip eh. So yun, siguro parang nami-miss ko yung mga ganun siguro, I think. Sino kasama mo maglakad? Yung kapitbahay namin, syempre. Name drop. Hindi, wala kang kasama. Tsaka, rin ako na naniniwala din ako na May per-over? Hindi, once na may nag-gym yung isang tao, parang maapektuhan din yung mga people na nakakaano mo. Oh, like, Nag-gym ka na nga, di pa siya naapektuhan eh. Hindi, depende rin kasi sa tao yan. Makikita mo yun sa mga tao. Hindi, kung ano talaga, kung may interest sila. Lalo na Hindi, tama naman yung actually, yung kapatid ko, nag-gym na ulit kasi nakikita niya na talagang lock-in ako sa diet ko. Sa supplements ko, lahat-lahat yun. Kaya ganun. Name ka na supplements mo? Hindi, I think the reason why Magnesium, Wala. Potassium. magnesium, mabanggitin niya na yung buong table of elements. creatine, protein powder, tsaka Carb. Ayusin mo. milk diesel, amino acid. Basta yun lang. Basta din, di kami nag-gym kasi heartbroken kami, ha? Uminensyon ni Basta din sa yung pangalawang podcast. Ay, yung podcast. O yeah, nag-gym na ito, heartbroken. Hindi ako heartbroken. Naalala ko yun. Meron na, masaya kami.
Next question. Next question. Ay, ako pa talaga taga-tanong. Itanong mo. Ilihis natin sa gym. Wala nang may tanong sa gym. I mean, I'm really happy for the results. I mean, look at you guys. You look very happy with your journey. And nakukuha nyo naman yung satisfaction. That's really Hindi. important. I'm satisfied pa rin ako eh. But at least it's there. It's going. Yes. Di ba? No. Hindi ko alam. Siya lang negative. Okay, wag na. Sabi ko. Sige, wag ka na. Pag-usapan tayo, recently, meron po yung pumunta sa concert ng kanyang idolo dito. Yo! Ay! Uy! Please tell us Shout about out. your experience. Shout out. with Naluluma. Dionela. Yan. Ay, nice to meet you po. What's up, buddy? Sabi na naman niya. Ayan. No, it was a really fun experience. Nakakatawa ko naman yung kwento ngayon. Diba? Wala akong masabi doon sa gym guys eh. Pero marami akong tanong kanina. Well anyways, it was actually interestingly my first time watching a concert. As in watching lang. Kasi hindi yun yung sabihin ni kasi Yeah. last year. Even when I was younger, I'm always at the backstage. So, never talaga ako nakanood ng concert na gano'n. I really enjoyed it. Yung expectations ko sa concert is the way yung kinalabasan nung situation or nung event. You know, the crowd is really good. Kumakanta sila kung kailangan nilang kumanta. Yeah, yung energy is so good lang talaga. Ang sarap sa feeling. Seeing music lovers. Aside from that, few days before their concert here in Toronto, nag-reply ako sa My Day ni Sam De Leon. Sam De Leon. Siya yung arranger and bassist nila Dionela. I mean, I've been a fan of him, yung mga works niya ever since. Kasi favorite band ko na OPM, maliban sa Ben and Ben, is Dilaw. And meron Kay silang... Maki? Hindi. Dilaw. Yung Dilaw na band. Uhaw, alam mo yung Uhaw? So I really like that band. And yung parang first concert nila, si Sam De Leon yung music director for that one. So it's kinda really cool. Nagkaka-exchange kami ng and stuff. So what happened after the concert? So I was looking forward to meet him kasi nga nakapag-usap kami before the concert eh. But then wala pala sila dun sa photo op kasi sa VIP merong mga photo op. Nandun lang si Dionela and si JR. So nag-message ako, ba't wala kayo sa photo op? Ganun. Tapos sabi niya, malit lang daw kasi yung stage kaya hindi kami sinama. So nandun lang JR lang sa Dionela. Sabi ko gusto ko magpa-picture sa inyo. Kaya, sabi niya, sige pwede naman akong lumabas para magpa-picture sa inyo. Ganon. And then, ayun, after na yung magpa-picture kay Dionela and JR, which is such really humble people. As in, napaka down-to-earth nilang tao, legit. Ang gaan nila ka-communicate. Ganon. After nun, lumabas. Hinintay namin si Sam, kachat ko pa din. Lumabas siya. Ayan na. And nagpa-picture na kami. Congrats. Such a fun experience. Yun lang. I guess what I wanna share here is that wag niyong i-disvalue yung mga chances na gano'n. Diba? Yung parang mga window of chances. Tama Kasi maraming pwedeng mangyari If one mag-lead door closes, there's 3 bathrooms open. Yan. Kung ano If mang one iisip. clouds. Ang expression na lang sinabi. Dito lang mo. Ano yun nga, kasi ever since even last year, you know, lagi natin pinag-uusapan yung sa Bini journey natin. How it came about. Hindi ka mag-out. Oo. Alam mo yun, yung parang hindi natin inasahan na opportunity, maglilid pala sa bigger stuff. Parang ganun din yung mga nangyari this year. And I'm hopeful, for sure, meron pa mga paparating na opportunity na mas malalaki for us. Amen! Especially, we have this event on July. But Yan. we're gonna promote that once everything isang verse is nga. ironed out. bigyan Grabe natin. naman. By the way, nag-release sila ng bago nilang kanta. Yan. Christine, Francis Boots. Ano ang gamot mo? Gamot. What's your Sino? gamot? Hashtag what's your gamot? Shoutout Sino sa... kasi? See you? Ba't sino? Sino? Ba't ano? Okay. Hindi, what's your gamot, sabi ko. Oh, di dapat who? Okay. Who is your gamot? No, what's your gamot? Maintenance. Sige, wag na. Let's see how it goes. Paracetamol. Sige, who is your gamot?
Ayan na. Yan yung Yun. hashtag nyo guys. Comment nyo down below who is your gamot. Shoutout sa kay Francis Beats, kay Christine. Beats? Ay, hindi ba? Hindi. Akala ko, ano yun eh. Congrats sa bago niyong kanta. Soon. Para kang Ben. Ay, para kang Ben. Alam mo yung binabayaran na app yung sa... So may tanong ako, Yan. kung gagawa ka ng album sa Samawing Struggles, Sipa ka na ba ng legs ko? Sabi. Na-block na ba? di totoo yung tanong. Kadiri. Legit daw yung natanong. What is your happiness? Ano yung tanong ba niya? Kasama daw niya ba yung struggle sa mga album? Oo. Sagutin mo muna yun. Hindi. Ay, hindi. Kasi single yan. Tama, good answer. Okay. Yung tanong mo na. Yung question mo naman. What is your happiness recently? Ako ba una? Sige, ikaw na. Happiness recently is having the opportunity to perform. Kasi hindi tayo masyadong nabibigyan ng chance to perform, and for a while medyo tinalikuran ko na yung ano na yun, pangarap na yun. Oo. I mean, I love to entertain people, but you know, nag-focus ako sa film and video eh. And recently naman nagkaroon ako ng problem sa film and video na parang nalose ko talaga yung passion eh. And so it's great na parang bumabalik yung music, and also it felt right lang din. You know, people are pushing me to do this. Even people na wala namang masyadong alam sa situation ko, they're trying to push me in this path. And so I'm really happy na I get to do it again without any... Well, there is a pressure for sure. Lagi namang may pressure eh, but it just feels like home. Ay, Diba? zero pressure, zero diamonds. Feels home to do this again. Kasi ever since mga bata ko, this is my first love, and music has always been there as my guide and I guess parang solution ko sa mga problems ko noon. And nothing beats your first love. I agree. Yeah. Yun, that's my happiness. Ay, isang palakpak. Salamat. Isa lang. Oh, sorry. Lagi siya nagtanong. Ay, siya ba? Steve. Dito lang, Steve, dito lang. Pwede. What's your happiness lately? Japanese. Who? Yun. Ba't? Pwede naman anime eh. Bawal ba? Hindi. May dress up, darling. Pwede. Hindi, happiness ko ngayon. Gym pa din, sabi. Gym pa rin eh. Kasi usually, parang palagi lang akong pagod eh. That's crazy. Yes. Ganun din ako. Like, gigising ako maaga, literal na sobrang aga. Tapos magpe-prepare ako para mag-gym. Then after yun, diretso ng work. Then uuwi na naman. Tutulog Ganun na yung naman. routine Like, namin ngayon. ewan ko, ganun lang yung Are you okay routine with ko ngayon. routines? Ay, hindi. So, kasi hintayin ko muna yung sagot mo. May ako magtanong. Siguro gym. Gym yung happiness ko ngayon. Siguro kasi doon ko lang din minsan nahanap yung peace ko sa gym. Literal. Safe space. Like Two-piece. walang sorry. Two-piece vegan. Like walang may pakialam kung ano yung ginagawa mo sa gym eh. Like may sarili kang mundo doon eh. Yun yung maganda sa gym eh. Malayo ka sa lahat. Parang pag nasa gym nga kasi yung feeling ko na, sa akin ang feeling ko, Main character. isang tabi ko muna yung problema, yung stress, alam mo yun. Pero tama ka. Parang ganun din akong feeling ko eh. Parang Feeling ko may ako yung main character ako eh. Actually, hindi. Feeling ko ako yung main villain. Bubuhat ako dun. Tapos babagsak ko yung dumbbell. Feeling ko pag nasa gym ako, main villain ako. Yung parang nagpa-plot ako. Pero yung pinakamagandang feeling pagka nasa throughout ng gym ka, yung nagpapump ka na. Yung papump na yung mga muscles mo, like lumalabas yung veins mo. Sobrang ganda sa feeling yun kasi makikita mo, ganito yung gusto ko. Parang animal, parang Ito mga veins mo. Hindi mas maganda yung veins niya. Ikaw naman.
Happiness. Happiness. Ay, same answers mo din kaya. Hindi, sabihin mo. Happiness. Kalma mo. Siya pa din. Hindi, consistency Uy. Yan. is the best policy. Sabi ko na eh. Ayun. Alam mo, pwede ko nang i-collage, i-compile yung ano niya. Huwag naman. Pwede rin, pwede. Patience is power. Tapos ito If na. one door's closest, hindi mo. If one door closes, 3 bathroom doors open. So, yeah. Pwede mo i-hanap mo kayo. I-compile mo. Sige. Kasi ilalagyan mo. Yung ano? Yung ano, psych core. Oh, kuy. Pero idea yun. May tanong ka kanina eh. Ano bang tanong mo kanina? Bago... Okay. Hindi nabanggit niya kasi. Nabanggit mo ata kasi magsabi ng routine. Are you guys okay with having a routine? And what's your opinion about it? Of course! Of course. Kasi yun yung mag-set up sa'yo in the future. Kasi once na may base, Bumalik. may base ka na, Huwag naman sobra. may base ka na routine. Ngayon, example, 5 years ka na same routine, 10 years ka same routine, tapos nawala ka bigla. No. Oh shit! Ayun. Pero guys, sobrang pagod na. Yun. Na-naturally mag-ano yan, magkiklik yan sa instinct mo na. Sige, balik. Parang maganda yung routine ko dati. Parang mas okay ito yung dadaan din yan sa life mo na mag-realize ka. Ba nun. Lasing ba tayo? Hindi. Meron bang kalaman to? Tangina, may halo yata yan eh. May J, di ba? Ay, sorry. Ayun. Hindi tayo sponsored eh. Sorry. Yun nga. Hindi mo na-answer yung tanong. So, are you okay with the routine? Oo naman kasi In short, oo, because... Buffalo chicken. sa ngayon, wait lang kasi, may side mission din ngayon dalawa. Kasi, mas na ako mas, Happy ka na. hindi, pag may routine ka na kasi, Content ka na. marami kang nagagawa in a week, consistently. Mm. Parang ganun siya. Kasi muscle memory na yung iba. Muscle memory nila. Memory. Like ngayon, di ba, ngayon, Ano? Oh, huy, Pwede ba yun? pagsalitain nyo. Pwede yun. Ano? Tuloy. wala na. Tuloy! Wala Tuloy! na, arangan mo yung Butter Street eh. Dadaan sana ako eh, wala na. Extravaganza do eh. Ay, kita-kits. Oh, kita-kits. Tuloy mo na. Wala na, huwag na nawala. Sorry. Sabi ka. Ikaw na, shoutout. Ilona? Punta ka dito, pumunta siya. Ilona? Hanap ko yun eh. Dun sa ano? Oo. Pupunta ako. Pupunta ako. Absent ako dun sa work. Walang green wall next week. Vlog tayo. Ay, totoo ba? Mag-interview tayo dun Oo, eh. rin na. Abangan tayo guys. Abangan nyo kami dun guys. Kung ma-release. Ay, hindi. Mauna na yun. Mauna yun. Totoo. No. Ilona. Sige naman. So, routine. Ako, I'm a big fan of a routine. Technically, routine yung ginagawa namin, yung split na tinatawag sa Yeah. gym. Technically. Split? Ano ba yun? Kunwari, anong split mo? Without routine Yung nag-split in kayong your dalawa. life. Mali. Briefly explain. Hindi. Yung ano? Yung split? Oo. Yung kung ano yung... Without routine in your life. Yung split? Explain niya yung split. Ano yung... bakit... Ano daw yung split sa gym? Anong tawag nun? Banana split tawag yan, guys. Parang yun yung routine mo, basically. Kung ano yung i-workout mo nung certain parts ng araw na yun. So basically, kunwari, chest back, shit, parang ganun. Monday, Tuesday, Friday. Parang gano'n, no? Chest Monday, Tuesday back, parang gano'n. Parang schedule. Parang Oo, schedule schedule yung workout mo. So parang routine na din siya kasi yun din yung gagawin mo next week. I'm a big fan of a routine kasi parang fun na siya. Parang hindi mo na kailangan pang pag-isipan pa yung buong araw mo kasi alam mo na kung anong gagawin mo. Kung may maisingit siguro,
na hindi anong big deal, life goes on. Pero, Looking forward ka kasi. kasi parang alam ko na yung gagawin ko nung araw na yun. Wala nang planuhan. Ganon. Let's just see how the future goes. Parang ganon. Let's see how Let's see. let's see how it goes. How it Parang goes. ganon. Yan. Ano? Na-answer ko ba? Boy texting. Answer naman. Oo. Sino ba yan? Tropa ko. Lahi. Ano lahi? Sa Discord namin nagaya sila maglaro. Ng ano? GTA. Kala ko Valorant. Hindi. Platinum ka na eh. Oh, yeah. So, sa akin, yung routine, sa akin, sobrang helpful ng routine. Kasi, isipin... Parang nagpo-promote. Hindi. I mean, kasi isipin mo, like, kung binigyan mo yung sarili mo ng routine everyday, like, binigyan mo siya ng specific time na matutulog ka, sabihin natin, tulog mo is 12 na ng gabi. Ngayon masasanay ko. Oh, and gising mo is 8. Oh, discipline talaga. And syempre kung gusto mo ayusin yung sleeping schedule mo, syempre mo yun, talagang ipupursue mo yung ganung tulog. So sabihin natin, tulog ka ng nakatulog ka 8 hours. Then prep ka ng pagkain mo. Tapos diretso ka ng gym. Or kahit saan man gusto mong punta, kahit ano ba yung inano mo. Tapos after mo nang gawin yung gagawin mo sa umaga, mag-prepare ka na naman ulit dahil papasok ka ng work o pupunta ka na school or kahit sa may pupuntahan mo. Then, ganun lang yan. Paulit-ulit lang na cycle hanggang sa mapagod ka. Kung gusto mong mapagod o hindi o basta ganun. Hindi, pero... Okay ka lang. Hindi. Hindi, pero maganda yung routine. Maganda yung routine sa buhay, guys. Maganda yung meron ka pinagkakaabalan kaysa sa yung routine. Kasi yung routine mo araw-araw, pagkagising mo, hihilata ka. So, magsa-cellphone ka. Computer ka, maglalaro ka ng games. Yun. Parang kinuwento mo na yung buhay ko noon eh. Hindi, alam mo ba't ko tinanong pero? Kasi sasalungat ako doon. Ito ba? Bakit? Sasalungat ako. And I always had this answer. Hindi masama ang routine. For sure, it's really good. It's good for your body. Mataas lang calories lang. It's good, Putin. Puti ay. And then, routine is good, but it takes away, for me it takes away that, The fun of living, sabi. The freedom. hindi siya freedom kasi pwede mo naman palitan yung routine mo But, I guess, it takes away of you living yung Buhay mo. now. That's why, hindi ako ganun ka-fan ng routine. It takes, parang parang nagiging, yun nga sabi niyo, parang nagiging muscle memory siya. To the point that you're not even thinking what you are doing. So are you actually living? Or are you just doing the day to day kasi yun na yung naging routine mo? Or, Yeah. 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 Kaya pala. Lagya ka. Yun yung sa akin. I think, physically, routine is really good. Especially if you're working on something big. Di ba? Yeah, Sa inyo kasi, you're working out your body. So, routine is really good kasi you have a goal to achieve it. mentally 50-50 Yeah. ako. But I can also use that analogy. For example, I wanna win a competition. Let's say I wanna win a competition, singing competition. Then I will make a routine to always rehearse every single day. Then, once you get your goal, then malaking tulong yung routine na yun. But if we're talking about a bigger picture, I don't think routine helps that idea of living. Yeah, I just don't want to be a machine. Kasi I've been there. I've been like, yung parang every single day you're doing the same thing. And after I realized na may ganun akong buhay. May ganun akong buhay na parang paulit-ulit. ano tinatawa mo? Yung as in, hindi mo alam yung nangyari pag uwi mo. Kasi it just happened Binago ko yun. I was like, okay, today, dito ako dumaan. Babaguhin ko yung daan ko for this day. There's always difference. Every single day, hindi pareho talaga. And, isa yun yung reason kaya ito yung pinili kong career. Diba? Walang shoot, walang video or film na pupuntahan mo na parehas lang every single day. It's always different. And I really want that new experience every single day. Yun lang. Pero I love your answers. Pero yung answer mo, tinalo mo kaming lahat. Dahil yun yung pinakamaganda ko na May sense. Oo. Sense of humanity. Kasi,
Oh, kasi isipin mo, sa lahat ng mga sinabi namin, almost similar kaming lahat. Ikaw lang yung kakaiba sa sinabi. Which is, yung sinabi mong yun, sobrang ganda kasi, May comment pala sa panalo. Kaya nga. Ginagalig ko natin. May scoring ba? Meron kang 8 out of 10. Sa scoring. Hindi ko naman sinasabing ano. It's very different naman sa iba't ibang tao. sobrang Golden ano. buzzer ka. Sobrang ganda lang nung ano niya. Pagkapapaliwanag niya sa kung ano yung parang routine sa kanya Yeah. The man who can't be me. Sabi ko eh. Ano ba yan? The man who can't be me. Ako kasi, pag wala akong routine, pag-take over yung ADHD Yeah, ko depende pa rin yun kasi talaga sa tao, guys. Ingat lang kasi at some point, especially sa mga bata pa, dito na pumapasok yung brain rot. Because their routine is there. They watch. Trala. Yeah. Ay, brain rot yun. So, ingat-ingat lang. Alam mo, like, always check on yourself. Oo naman. It's good to have a routine, pero i-check mo kung Okay ka pa ba? may reason pa ba yung routine. Oo. Pero kung yun, Sensible pa ba ako? may sense ba yung routine. Pero kung wala nang Bakit pa ba ako? patuloy niya. Aura farming pa ba ako? Yung aura farming mo. Ano ako? Kailan yan? Yung ano? Nung Sunday Huwag mo nang sabihin, walang iya ka. Gusto niya ng... Saan ka muna? Ha? Dito na muna ako. Saan? Dito mo na ako. Hindi, kasi pero Anyway. ilagay mo reaction niya. Kasi we ate the food. Kamusta naman yung food, guys? Masarap. Actually, gusto ko tayong bigyan kayo. Ano yung marinate mo sa chicken? Ay, si Ate Aris ng Oo, marinade. solid. Shoutout naman. Gusto pa tayo bigyan nila Fel kanina tsaka ni Karibs ng Buti na lang. tinanggap barbecue. natin. Pero salamat po. Wala kang hiya eh. Ate Christine tsaka Ate Fel. Shoutout to. Ay, iwento mo. Yung keychain. Oo. Yung keychain kasi. Yeah. Darating namin nila bossing doon. Tingnan pa ako. Sabi ni, sino ba? Si Ate Fel ba o si Ate Christine yung nagtan sa akin? Sabi, uy, tingnan niyo ito oh. Tapos nakita namin keychain. Pinag-usapan namin ni Steve recently kung may gagawa ng keychain. Oh, pinag-usapan namin 'yon nung Bini concert. Sabi, kasi may nagbigay sa amin nung photocard. Sabi ko, ang ganda nito pag ginawang keychain. Sabi ko, ganun. Nagkatotoo. Kasi, Tapos, yun. So, sabi ko, ay, okay ito yung ngayon. So, siyempre may sense ang ganyan. So, pagkasag ka ng pera, kuha ko. Siyempre, lalayo. Hindi mo na inisip, Hindi, feel ko muna. Kasi sabi nga nila, feel it. Feel it. Kuha na. Siyempre, binuksan ko sa gilid. Kita ko green. Sabi ko, green. Sabi ko sa isip ko. Hindi ko ba tinitingnan kasi kung Wala nang ibang game. si Colette to. Sabi ko, kaya si Colette nga. So, nakita nila, sabi ni boss. Ano yung wala akong balak bumili ng keychain eh. Sabi nga ganyan. Sabi ko, Nag-proposition siya. sabi ko, boss. Sabi ko, here's the deal. Sabi ko, makakuha ka ng Joanna Or Mika. babigay ko sa'yo to. Akin na yun. Sabi nga, deal ko eh. Sabi ko, shake hands. Pumalag. Pumalag. Bumili. Ito pa namili parts. Namili, And the reason but malakas yung kutob ko. Kasi nga dalawang Jollibee na binigay sa akin. Mika. Parehas na Mika talaga. So ayan. Ayan. Tapos, Binunot ni Zeke. tapos pagkakuha, bukas. Tawa ko agad. Lumayo rin ako parts. Gulat din Kasi yun sa... ako bubunot eh. Kasi may Gulat si isa pa Ate dun. Christine. Papatay na kami. Tawang-tawa ako talaga eh. Tapos Mika nakalagay. Mika. So nagpalit kami. Shake hands. Ang tagal mo kasi. Ano Sayang. nabunot mo? Tagas. Tapos na natin yung podcast. May kwento ka? Ano yata yung the best na podcast na nagawa natin? Yun yan.